Bago ka lang dito. Dito. Ako, matagal ako dito ako nahawak, istoryo ko to. Akala ko. Oh. Ang tawag ko yun, bago dating ka lang dito. Ako, si Datarangke, lalagaan ako, lahat ng mga mais na, babantayan ko yung mga mais na. Istoryo ko, wala ka rapatan dito. Akala ko ako na ang bagong tagapangalaga, ang sabi ng Daddy Frank. Hindi, ako. Wala kang rapatan dito, ako. Ganun ba? Istoryo ko to. Kasi lupain ko to, akin to eh. Hindi sa'yo lupa eh. Ibig sabihin, Akin yun. sanpid lang pala ako. Oh. Hindi po pwede. Hindi pwede, akin yun, walang rapatan. Oh, hawak kayong lote, hawak kayong lupain. Ganito na lang ang gawin natin. Bakit? Well. Good morning sa inyong mga taga-subaybay ng Daddy Frankie. Well, nag-coffee na ba kayo or naggatas? Kasi ako naggagatas na. Well, ako muna ang magiging host nyo for today kasi alam nyo namang busy ang Daddy Frankie kasi namatayan po sila, namatay po ang kanilang lola. So ako asahan nyo po na kayo ay matutuwa sa akin, ipapakita sa inyo kasi ililibot ko po kayo sa farm court ng Daddy Frankie. So tara, hoy, ano bang tinatakbo mo ng bandang? Halika na! Pasensya na kayo guys ha, kasi hanggang ngayon paos pa rin ako. Sa sobrang lamig ba naman kasi dito, at saka yung, alam nyo naman, ang pinanggalingan ko, di ba? Kung natutulog ako sa bangketa, malamig kasi doon. Kaya, just nagpapasalamat talaga ako kay Daddy Frankie natin. Na binigyan niya ako ng second chance. At saka, hindi na ako ngayon natutulog sa bangketa lang. Nakakotso na ako ngayon at nakakwarto pa. Well, magsisimula na tayong maglakbay papunta ng farm court ni Daddy Farm. Andito na tayo. Sa kanya to lahat. Isipin nyo guys. Oh, tapos meron siyang magandang bahay. Ayan. Guys. Sa kanya yan lahat. Kita nga. Oh, mas matangkad pa sila sa akin. Saganang-sagana talaga guys sa abono. At dito lang yung pula. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na nasa Pangasinan pala ako. Ayan. So, ano? Halika na. Ililibot ko kayo guys ha. Sayang no? At hindi natin makakasama ngayon si Daddy Frankie. Sobrang busy niya. At alam nyo, guys, noong nakita ko ni Daddy Frankie doon sa bangketa, pero hindi ko siya kilala that time. Nagulat ako nung huminto yung van sa akin kasi nangangalakal ako. Tapos nung kinausap niya ako kung sino ako, kung taga-saan ako, yun sinabi ko sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng pera nung pangkain nung sinabi niya sa akin, babalikan niya ako kinabukasan. Totoo naman, tinupad niya naman na bumalik siya ng 10-11 ang usapan namin. Tapos doon na, dinala ako, pinaparlor ako. Tapos, yun, lahat. Ginanong dami. Binigyan ako ng cellphone, pero nga lang, sa ang kalungkutan, nawala po yung cellphone, ninakaw. Alam niyo naman po, guys, sa bangketa, hindi po talaga natin maiiwasan. Well, kaya habang nandito ako sa Pangasinan at habang busy si Daddy Frankie, ako munang yung makakasama. Mamaya, pupunta tayo ng palengke, pagluluto natin si Daddy Frankie ng masarap na pagkain. Kasi alam niyo naman na chef ako, di ba guys? So guys, nung nawala yung cellphone at saka yung pera, pero namahagi din naman ako sa mga kaibigan ko. Nung nawala yon, nagsisisi ako kasi hindi ako nakauwi ng Batangas at time. Tapos tuliro ako noon, tapos bumalik ako sa pangangalakal ulit. Sa panghihingi ng pera. Marungis na naman ako. Tapos yung bigay na short at saka yung damit, yung pa rin yung suot ko noon. May bitbit akong sako noon, tapos parang nanihinayang talaga ako kasi hindi ako parang nawala na ako ng pag-aasa. Tapos sabi ko parang wala na talaga. Sobrang nakakapanghinayang talaga yung binigay ni Daddy Frankie na pagkakataon sa akin. Tapos nung nandun ako sa poste, sa ilalim ng overpass,
Yung parang mangiyak-nyak ako. Kasi iniisip ko na, dapat hindi na naulit ito yung, nandito na naman ako. Inisip ko na dapat nasa Batangas na. Pero hindi ko inaasahan talaga, guys. Alam mo nang, yung mangyak-nyak ako, may biglang pumarada na van. Pero hindi ko naman nakalain na sila Daddy Frankie yun kasi hindi ko naman tinandaan yung plate number nun. Nagulat ako nung paghinto, bumaba ang Daddy Frankie. Tapos sabi niya sa akin, akala ko uuwi ka. Tapos nung, ano sabi sa akin, anong nangyari? Sabi ko, nawala kasi Daddy Frankie yung cellphone. Nilagay ko lang yun sa ilalim ng aking tulugan, sa ilalim ng karton. Sabi, yan na nga ang sinasabi ko sa'yo, dapat tingnatin na lang ka namin sa terminal at dumiretso ka na ng Batangas. Sabi ko, pasensya na po talaga, hindi ko alam, nahihiya po talaga ako sa inyo. Tapos sabi niya sa akin, halika na, sumama ka na. Tapos nung nagpaliwanag na ako doon sa loob ng van, sinabi ko sa kanya na, pasensya na po. Tapos sabi niya sa akin, bibigyan ka namin ng isa pang pagkakataon. Pero sana mabago na ito. Tapos nangako naman ako sa kanya, sa inyo guys, makakako ako talaga. Sa siyempre, makakauwi na talaga ako ng Kalatagan. Papahatid na talaga ako sa kila Daddy Frankie at sa mga, mga team para masigurado na talaga nga nauuwi talaga ako at makakapagsimula ako ulit doon. So, guys, tingnan nyo naman, maganda na rin na naman ang aking coaches. Tapos ngayon, dito ako ngayon natutulog sa kama sa kabilang guest room ng Daddy Frankie. So ngayon guys, dahil alam nyo naman na ako'y isang chef, samahan nyo ako pumunta ng palengke mamaya. Uuwi lang muna kami, tapos magbibihis. Samahan nyo ako, pupunta tayo ng palengke mamaya dito sa Pangasinan Public Market at mamimili tayo. At ipagluluto ko talaga si Daddy Frankie ng, well, ang special na putahe ko ay, pasubo ako! Oh, adun lang. Bakit? Alam mo, dito, bago ka lang dito. Dito, ako, matagal ako dito si Datarangke. Lahat ng mga umayos, ako nahahawak, istoryo ko to. Akala ko! Oh, ang tawag ko yun, bago dating ka lang dito. Ako, si Datarangke, lalagaan ako, lahat ng mga mais na, babantayan ko yung mga mais na. Istoryo ko, wala ka rapatan dito. Akala ko ako na ang bagong tagapangalaga ang sabi ng Daddy Frankie. Hindi, ako. Wala kang rapatan dito, ako. Ganun ba? Istoryo ko to. Kasi lupain ko to, akin to eh. Hindi tayo lupa eh. Ibig sabihin, Akin yun. sampid lang pala ako. Oh. Hindi po pwede. Hindi pwede, akin yun, walang rapatan. Oh, hawak ko yung lote, hawak ko yung lupain. Ganito na lang ang gawin natin.